So mga kapatid, andito ulit tayo sa ating Morning Revival Preview. So welcome. At ang schedule natin ngayon ay Week 26, Day 3. O Wednesday. So mag-umpisa na tayo. Colossians 3:4. When Christ our life is manifested, then you also will be manifested with Him in glory. So ano ba ang highlights dito? Siyempre yung Christ our life, si Kristo na ating buhay. Galatians 2:20. I am crucified with Christ, and it is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live in faith, the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself up for me. Ano naman ang highlights dito? So, based sa topic natin ay, but it is Christ who lives in me. Kasi ang pinakikita natin dito ay si Kristo ay hindi lang objective, kundi siya ay subjective. At upang maging subjective si Kristo, dapat nasa loob natin. Kaya yung unang verse, sabi rito, Christ our life, si Kristo na ating buhay. So ang linaw nito, pag sinabi mo na si Kristo ay iyong buhay, ibig sabihin siya ay nasa iyo. Paano mo siya magiging buhay kung wala siya sa iyo? Siya ang ating buhay dahil siya ay nasa atin. Nasa loob natin, specifically nasa espiritu natin. At doon naman sa Galatians 2:20, sabi rito, it is Christ who lives in me. So, mas diretso siya. Sobrang linaw na yan. Na si Kristo na nabubuhay sa akin. Amen. The pattern presented in Philippians 2:5-8 is now the life within us. This life is what we call a crucified life. So, sino ba yung pattern natin? Sino yung huwaran natin? Si Kristo. Si Kristo ang huwaran natin. At dito, malinaw na pinapakita sa atin, si Kristo na huwaran natin ay buhay natin. Siya ang buhay natin na nasa loob natin. No? At itong buhay na ito ay napako sa krus na buhay. So, ito yung definition ng life na nasa loob natin. Anong klaseng buhay ni Kristo ang meron sa atin? Isang buhay na napako sa krus. Yan ang buhay na meron tayo ngayon. At yan ang ating huwaran. Palinaw ng palinaw ito. Di ba? The 7 steps of Christ's humiliation are all aspects of the crucified life. So natandaan nyo doon sa day 1, may binanggit doon na 7 aspekto ng napababang Kristo. 7 aspekto siya. So recite ko uli siya. So babalik ako doon sa day 1. Amen. So yung 7 steps, 7 steps, okay, of the Lord's humiliation. Okay, ito, 1, emptying Himself. Kanyang binasyo ang kanyang sarili, taking the form of a slave. Kinuha niya ang forma ng isang alipin. Becoming in the likeness of men. Siya ay naging nasa wangis ng tao. Humbling Himself. Ibinaba niya ang kanyang sarili. Becoming obedient. Naging masunurin. Being obedient even unto death. And being obedient unto the death of the cross. So yung pinaka mataas na uri ng pagsunod na ginawa ng Panginoon. Wala nang papantay dito. Ay ang kanyang pagiging masunurin sa kamatayan. At ang kamatayan na ito ay ang kamatayan sa krus. Kaya sinasabi sa atin, itong 7 steps na ito ng pagbaba ng Panginoon ng kanyang sarili. Itong 7 steps na ito ay 7 aspekto ng napako sa krus na buhay. Amen. So, yan. So, lahat yung 7 steps na yan ay naging 7 aspekto ng napako sa krus na buhay. At itong napako sa krus na buhay, ito yung buhay na nasa loob natin ngayon.
si Kristo na ating buhay. Kaya napaka-subjective ng Kristo na siyang huwaran natin. Ito yung huwaran natin. Amen. Although Christ had the expression of deity, he laid aside his expression. However, he did not lay aside the reality of his deity. He laid aside the higher form, the form of God, and took on a much lower form, the form of a slave. In this, he emptied himself. Surely, this is a mark of a crucial life. Amen. So, ito yung brand ng crucial life. Ito yung mark ng crucial life. Na dito sinasabi sa atin na bagamat si Kristo, sinasabi sa atin, sa simula, meron siyang kahayagan ng pagka-Diyos. Meron siyang expression of deity. Nang ibig sabihin, ang kahayagan ng Diyos ay nasa Kanya. At itong kahayagan ng Diyos na ito yung forma ng Diyos. Ito yung forma ng Diyos. Ito yung, kasi yung salitang form, ang ginagamit ko ngayon ay forma. Diba? Anong form? Anong form mo? Anong forma? Parang ganyan, forma yan eh. No? At ang Diyos, dahil mataas siya, ang kanyang forma ay napakataas. Siya ay may kahayagan at mayroong forma ng Diyos dahil siya ay Diyos. Pero sinasabi sa atin dito, itong kanyang forma na kanyang kahayagan ay isinangtabi niya. Isinangtabi niya. Isinangtabi niya. Subalit ang realidad ng kanyang pagiging Diyos, hindi niya winala. Ibig sabihin na natili ito sa kanya. Ang itinabi niya ay yung forma, yung expression ng pagka-Diyos o yung tinatawag nating larawan ng pagkamaka-Diyos. Kasi yung forma, ano yan eh, pwedeng baguhin yan eh, yung forma eh. Pero yung pagka-Diyos niya, yung pagiging siya, hindi mo pwedeng baguhin yan. No, siya ay Diyos at mananatili siyang Diyos. Yan siya. Ibig sabihin, yan ang kanyang pagka-Diyos. Pero yung forma niya, yung expression, yung kanyang anyo, pwede niyang baguhin yan. Pwedeng baguhin yan. Kasi ang mga forma ng tao naman, ay pwedeng baguhin eh. Alam mo, yung isang tao, kung siya ay mayaman, mayaman na talaga siya. Pero bagamat mayaman siya, pwede niyang baguhin yung itsura niya, yung forma niya. Nasa sa kanya yan. Pwede siyang mag-anyo ng hindi mayaman o pangkaraniwang tao. Pwede niyang gawin yan. Pag nakita siya ng tao, hindi isipin na mayaman siya. Kasi ang forma ng tao, pwedeng bagu-baguhin yan eh. O yung iba naman, parang hindi siya mayaman. Pero pwede siyang pumorma na mukha siyang mayaman. Diba? Yung forma, ano yan? Napapalitan yan. Pero yung pagiging kung ano, mahirap palitan yan. Kung ano. Katulad ng Diyos. Diyos siya. Hindi mo na pwedeng baguhin yan. Pero yung kanyang forma ay pinago niya. Diba? Ang pinakamataas na forma, syempre, yung form ng Diyos. Wala natataas dyan. Diyos siya at meron siyang form na napakataas. Hindi ko naman alam kung ano talaga ang form ng Diyos bilang Diyos na pinakamataas. Maring liwanag na hindi mo matitigan, ganyang forma. Pero ang Diyos natin ay invisible, hindi naman siya nakikita. Pero dahil Diyos siya, meron siyang forma. At yung form na yan, binago niya. Kumuha siya ng ibang forma. Yun ay ang forma ng pinakamababa. At yan ay ang anyo ng isang alipin. At sinasabi rin, kinuha rin niya ang anyo ng isang tao. Pero Diyos yan. Kaya nga, nandito ang Panginoon sa lupa eh. Pwede mo sabihin na, nung nandito siya, nandito yung Diyos. Kasi hindi naman siya nagbago sa kanyang pagiging Diyos. Kaya lang, hindi mo siya makikilala na Diyos dahil ang kanyang forma ay forma ng tao. Ang kanyang wangis ay wangis ng tao. Kaya wala natatakot sa kanya.
Nilalapitan siya, kinakausap siya, pwede nga siyang akapin, halikan, pwede siyang hipuin, kasi porma siya ng tao eh. Wala nag-iisip na, ang isang ito talaga Diyos. Wala nag-iisip ng gano'n. Dahil siya ay nasa forma ng tao. At hindi lang yan, sinasabi na ang kanyang anyo, no, ay anyo ng alipin. Ang baba. At hindi lang yan, siya ay naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Pero yung isang yan, no, yan ay ang Diyos mismo. So, yan yung ano, yan yung sinasabi sa atin. Amen. Okay, so, amen. Then after becoming a man and being found in the appearance of a man, Christ humbled himself even unto the death of the cross. This was the crucified life lived out in a full and absolute way. Sabagat siya ay napako sa krus, dumaan sa krus. Kaya ang kanyang buhay ay buhay ng napako sa krus. At ito ay pinapakita sa atin doon sa Galatians 2:20 na kung saan sinasabi dito yung buhay na pinamumuhay natin. No, ito ay isang pamumuhay sa pananampalataya. At ito ay ang pananampalataya ng anak ng Diyos na nagmahal sa atin at nagbigay ng buhay para sa atin. So itong buhay na ito, nagpinasok niya sa atin. Ito yung buhay na binigay niya sa atin. Pero para maibigay niya itong buhay na ito, dumaan siya sa krus at nabuhay na muli. Kaya ang buhay na ito ay isang buhay na dumaan siya sa hakbangin ng crucifixion. At siya ay naging huwaran sa loob natin, isang uri ng buhay na dinala sa atin, isang buhay na napako sa krus bilang ating huwaran ngayon. Amen. Christ is not only an outward pattern for us, He is also the life within us. As this inner life, He should have us. He would have us experience Him and thereby live a crucified life. In this crucified life, there is no room for rivalry, vainglory, or self-examination. On the contrary, there is self-emptying and self-humbling. Whenever we experience Christ and live Christ, we automatically live such a crucified life. This means that when we live Christ, we live the one who is the pattern of a crucified life. Then we also will empty ourselves and humble ourselves. So maganda ito sinasabi dito. Siya yung naging huwaran natin, sapagat siya ay naging buhay sa loob natin. At ito ay panloob na buhay. Upang sa ganon, madala tayo sa karanasan ni Kristo bilang isa na napako sa krus. At bilang napako sa krus na buhay, ang buhay na ito, kung ibinubuhay natin itong buhay na ito, wala ritong rivalry. Yung rivalry, yan yung pagtutunggalian, nagpapatalbugan. Walang ganyan dito. Kasi crucified life yan eh. Ano ba papatalbugan mo dyan? Crucified life yan. At wala rin ditong vainglory, yung pansariling pagmamalaki, pagyayabang. Yun, wala rin dito. Kasi crucified life yan. At walang self-exaltation. Walang pagmamataas. At dito sa loob ng buhay na ito, anong meron? Ang pagbabasyo ng sarili, ang pagbababa ng sarili. Yan ang meron dito. Kaya yung isang tao na, ang resulta ng isang tao na kinukuha niya si Kristo bilang kanyang pattern, hindi siya nakikipagtalo.
Hindi siya nakikipagtunggali. Hindi siya nakikipag-competition maski na kanino. Wala siyang feeling na makikipag-compete maski na kanino. At wala rin siyang pagmamalaki. Anong pagmamalaki niya? Wala, hindi siya nagmamalaki. At wala siyang personal na ambisyon. So ganito ang pamumuhay ng isang tao na kinuha niya si Kristo bilang kanyang huwaran. Kaya sapagat ang buhay na ito ay buhay na napako sa krus, ang baba niya. Kasi pag kinuha mong Panginoon bilang iyong huwaran, ikaw ay katulad ng Panginoon na nagbaba ng kanyang sarili, isang tao na napako sa krus na katulad ng Panginoon. Kaya yan yung pinapakita sa atin yung resulta ng ating pagbaba sa ating sarili. At pinakikita sa atin yung standard na kung anong uring tao tayo ayon sa kaligtasan. Yan yung kinuha mo si Kristo bilang iyong kaligtasan. Yan yung kinuha mo si Kristo bilang iyong huwaran. At yan din yung naging bunga ng pagkuha natin kay Kristo bilang ating huwaran. Kaya pag umira lang isang tao sa ilalim ni Kristo bilang huwaran, napakakalmado. Walang anumang pagmamalaki, walang pakikipagtunggali kanino man. Isang taong punong-puno ng kababaan. Amen. Christ is not only an outward pattern for us. He is also the life within us. As this inner life, He would have us experience Him and thereby live a crucified life. In this crucified life, there is no room for rivalry, vainglory, or self-exaltation. Okay, so inulit ko na yan. Amen. So, only the crucified life can live such a pattern. If we still do things out of rivalry and vainglory, or are still ambitious to be leaders, we are not living a crucified life. So, kabaliktaran ito. So, kapag nakita mo yung isang tao na palaging nakikipagpaligsahan, nakikipag-compete, at mapagmalaki, maraming ambisyon. Ang ibig sabihin yan, hindi niya ibinubuhay ang isang napakong buhay. Maring nasa kanya yan, pero hindi niya binubuhay. Hindi siya pumapasok sa pagkuha kay Kristo bilang kanyang huwaran. At hindi niya hinuhubad ang kanyang sarili. Hindi niya binabasyo ang kanyang sarili. Hindi niya ibinababa ang kanyang sarili. Sabagat ang buhay na nasa loob natin ay isang buhay na binaba niya ang kanyang sarili at binasyo niya ang kanyang sarili. Yang buhay na yan ay ang buhay na napako sa krus. Kaya pag hindi natin kinuha itong buhay na ito bilang ating pamumuhay, magiging kabaliktaran ang ating pamumuhay. Imbis na tayo ay nagpapakababa, imbis na tayo ay hindi nagmamalaki, imbis na tayo ay isang tao na binasyo ang ating sarili, magiging kabaliktaran tayo. Ano magiging buhay mo? Parang katulad ng mga tao sa sanlibutan. Gusto nila. Sila ay magaling. Sila ang magaling. Kaya walang tigil ang paligsahan. Pumunta kayo maski sa ang corner ng mundo. Makakakita kayo na mga tao nagtatalo, nagpapagalingan sa usapan. At siyempre sa loob ng eklesiya, ayaw natin ito. Kung mayroong gustong magmagaling, sige, magaling ka na. Okay, okay na lang. Gusto mo magaling ka na. Walang makikipagtalo sa'yo. At mga tao na gustong magmalaki, sige, magmalaki ka na. Ikaw na ang magaling. Walang makikipag-compete sa'yo. Sapagat sa loob ng eklesiya, ang binubuhay natin buhay ay crucified life. Isang buhay na nabasyo.
At isang buhay na ibinaba sa pinakamababa. Sino gusto magtalo sa loob ng eklesiya? Sino gusto magdebate? Wala. Ako, ayoko. Hindi ako makikipagdebate maski kanino. Kung may mga taong gusto magmagaling, sige. Amen. When the pattern in Philippians 2 becomes our inward life, the pattern becomes our salvation. Then we are saved from rivalry and vainglory. Tayo kasi nililigtas ng Panginoon sa rivalry at vainglory. Nililigtas niya tayo dyan. Ayaw natin pairalin ang rivalry, lalo na sa loob ng kaharian. Kaya may ilang mga magagandang pagtuturo ang Panginoon at ang apostol. Diba? Si Pablo, sabi niya, palagi mong ituring na mas marunong ang iba kaysa sa iyo. So, yun nga, isa sa kanyang pagtuturo. Paano ka makikipagtalo sa taong mas marunong kaysa sa iyo? So, sabi niya, sa church daw, okay, lagi mong ituring na ang iba ay mas magaling kaysa sa iyo, mas higher kaysa sa iyo. Ibig sabihin, nilalagay mo palagi yung sarili mo na pinakamaliit ka sa eklesiya. Ganyan si Paul Sabi niya, he is the least in the church. Pinakamaliit siya. Kaya walang nakikipagtalo. At walang ring vain glory. Mga ipagmamalaki. Ano ba ipagmamalaki natin? Ano ipagmamalaki natin? Anong meron tayo na wala si Kristo? Yun ang ibig ko sabihin. Kaya wala tayong maipagmamalaki dahil ang ating Panginoon ay merong lahat ng higit kaysa kung anong meron tayo. Kaya wala. At lahat ng yan ay pwede mangyari kung si Kristo ang iyong huwaran. Philippians were not willing to live according to this pattern. They could not make Paul's joy full. Amen. He would still be troubled by their rivalry and vainglory. So ito yung sitwasyon sa Philippians. Sa Philippians, hindi sila nabubuhay kung saan kinukuha nila si Kristo bilang kanilang huwaran. Kaya madami pa rin rivalry at vainglory dito sa eklesiyang ito. Kaya yung kasiyahan ni Paul tungkol sa eklesiya, hindi mapuno dahil sa sitwasyon na nakikita niya. But if they were willing to live the crucified life, a life that always empties itself and humbles itself, not grabbing anything as a treasure, they would have the genuine experience of Christ. Their experience of Christ as such a pattern and inward life would make the apostle extremely happy. Kaya yung apostol, si Apostol Pablo, yung saya niya ay batay sa kondisyon ng eklesiya. Kapag nakikita niya ang eklesiya, nagkakaroon ng pagtutunggali. Mga kapatid na nagkakaroon ng pagmamalaki, hindi siya masaya na makita ito. Subalit kung makikita niya ang mga kapatid na nagkaroon ng totoong karanasan sa Panginoon, kinuha nila si Kristo, ibinaba nila ang kanilang sarili. At sabi rito, hindi nila ito tinuturing na kayamanan ang umangkin sa anumang posisyon, ang kanyang kasiyahan ay magiging ganap. Kaya maganda yung sinasabi rito. Si Paul, ang kanyang saya ay nakabatay sa sitwasyon ng eklesiya. Yan ang tunay na lingkod ng Panginoon. Kung magandang buhay eklesiya, magandang feeling niya. Pag masama ang buhay eklesiya, hindi maganda ang kanyang damdamin. Kaya sabi ni Paul, make my joy full. Amen. Living a crucified life shows that toward the apostles, we have encouragement in Christ, consolation of love, fellowship of spirit, and tender-heartedness and compassion. Tungo sa mga apostol,
Ano meron tayo? Encouragement in Christ. Paghihikayat kay Kristo. Amen. Consolation of love. Kaaliwan ng pag-ibig. Amen. Fellowship of the Spirit. Salamuha ng Espiritu. Tenderheartedness and compassion. Pagka maawain at kahabagan. So ito yung mga meron sila kay Pablo. So ganyan ang napaka-inam na apostol ito si Pablo. Ganyan ang kanyang tugon sa eklesiya na kanyang pinaglilingkuran. Amen. Amen. Paul was not concerned with how he was treated by others. His concern was whether or not the believers would take Christ as their pattern and live a crucified life. So hindi naman niya kinukonsider o hindi niya masyadong dinidibdib kung paano siya tratuhin ng mga kapatid. Mas concerned si Apostol Pablo kung ang mga believer ay kanilang kinukuha si Kristo bilang kanilang pattern at siya ang nagiging crucified life nila. So mas concerned si Paul dyan. Hindi niya inaalintana kung anong pakikitungo ginagawa nila sa kanya. Hindi siya masyadong apektado dyan. Pero ang gusto niyang makita ay yung mga believer na kung saan nabubuhay sa isang buhay na naipako sa krus. Kung saan kinukuha nila si Kristo bilang kanilang huwaran. Amen. Living a crucified life shows that toward the apostle, we have encouragement. Okay, nabasa ko na to. So, in Philippians 2:3-4, Paul says, doing nothing by way of selfish ambition, nor by way of vainglory, but in lowliness of mind, considering one another more excellent than yourselves, but regarding each his own virtues. Okay, but each the virtues of others. Amen. So, Tagalogin natin, sabi rito, wala kayong ginagawa dapat sa daan ng pansariling ambisyon o daan ng pagmamalaki. So, ibig sabihin, ito yung pamumuhay natin dapat sa loob ng eklesiya. Kasi ito ay sinasabi niya sa eklesiya sa Filipos. Ang eklesiya sa Filipos ay eklesiya sa lugar ng Filipos. At sabi niya, huwag kayong gumawa ng mga bagay, okay, na merong selfish ambition o vainglory. Selfish ambition, ibig sabihin, pansariling ambisyon. Ang ibig sabihin, hindi ka gumagawa para sa eklesiya, kundi ang ginagawa mo ay para sa sarili mo. Para matugunan yung iyong ambisyon. Parang politika. Parang ganun. Dinadala yung politika sa loob ng eklesiya. At vainglory, gumagawa ng pagmamalaki, pagyayabang. Of course, sa loob ng eklesiya, iba-iba ang status natin. Maaaring may isang kapatid, mataas ang kanyang pinag-aralan. No? At yun ang kanyang pinagmamalaki. At pwede niya sabihin sa mga kapatid, mas marunong ako sa inyo. Kayo ay mabababang tao. No? Pwede niya sabihin yan. Pero hindi dapat ganun. No? Kaya yun yung nangyayari dito. No? At sabi niya, dapat sa eklesiya, okay, ito yung sinasabi ko, consider one another more excellent than yourselves. Dapat ituring mo yung mga kapatid na mas excelente kaysa sa iyo. Hindi niya tinuturing yung sarili niyang excelente siya kaysa sa iba. Kundi dapat, ituring mo yung sarili mo, ay ituring mo yung iba na mas excelente kaysa sa iyo. Magkaiba ito. Alam mo, ganito, ako. No? Pwede ko sabihin na mas excelente ko kaysa sa inyo dahil mas mataas ang aking pinag-aralan. Dapat hindi ganun. Mali yun. Huwag mong gawin yan. Dapat ganito. Ano man ang kondisyon mo, dapat ituring mo naman yung mga kapatid na mas excelente kaysa sa iyo. Hindi man nila sabihin yan, wala man magyabang sa eklesiya,
Dapat ganyan pa din ang attitude mo. Mas excelente sila. Kaya mawawalan ka ng posisyon na makipagtalo maski kanino. At wala ka ring posisyon para magmalaki maski na kanino. Mga excelente yung mga tao dito kaysa sa akin. Anong pagmamalaki ko? Anong bagay ang hindi ang pwede ko sabihin na mas mataas ako sa kanila, mababa na nga So, yun yung tamang attitude. So, ulitin ko, sa church, walang pwedeng magmalaki. Okay, wala. Maski sino, regardless kung ano man ang iyong natapos, o ano mang meron ka, o ano mang posisyon ka meron sa sanlibutan. Hindi ka pwedeng magmalaki. So, yun yung sa sarili natin. Okay, hindi ka nagmamalaki. At tungo naman sa iba, kailangan ituring mo ang mga tao na mas excelente kesa sa iyo. Kaya walang pagtatalo. Walang may gusto makipagtalo. Walang gusto magmalaki. Walang gusto mag-ambisyon dahil sa ganyang sitwasyon. Dito makikita nyo ang katalinuhan ni Apostol Pablo na nanggaling sa Panginoon. Amen. Tapos sinasabi niya, mas pansinin ninyo ang virtue ng iba kaysa sa sarili mong virtue. Amen. Ano yung virtue? Kagalingan. Mas okay yung virtue nito. Yung virtue mo, wag mo nang wag mo nang ipagmalaki yan, wag mo nang pansinin yan. Tago mo na lang yan. Amen. In verse 5, Paul goes on to say, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. This verse indicates that the mind that was in Christ Jesus should be in us. So, importante kung anong klaseng kaisipan meron tayo. Sapagkat ang kaisipan natin, yan yung nagdadala ng buhay, ng direksyon ng buhay natin. Kung magiging ano tayo. Dapat sinasabi niya, ang mind natin ay katulad ng kaisipan na meron si Kristo. So, ibig sabihin, itakwil mo yung kaisipan mo. Kunin mo yung kaisipan ng Panginoon. Ang kaisipan niya ay ang kanyang inward parts na makukuha mo sa pamamagitan ng kung kinukuha mo si Kristo bilang iyong pattern. Kailangan kunin mo siya. Ang ibig sabihin ng kunin mo si Kristo bilang iyong huwaran, kunin mo ang kanyang kaisipan na maging kaisipan mo. Huwag tayong kung dasino, kung ano-ano mga sinasabi na pinapakita mo sa tao ang galing ng iyong kaisipan. Minsan mayroong mga ganyan Hindi ganyan si Kristo. Si Kristo, hinubad niya yung kanyang sarili, binago niya yung kanyang forma. Ginawa niya itong forma ng isang alipin at isang tao na masunurin hanggang sa kamatayan. At nang siya ay nagbangon muli, ang kanyang buhay ay buhay na napako sa krus. Kunin mo ang kanyang kaisipan. Itakwil mo yung iyong kaisipan. Amen. This in verse 5 refer to considering in verse 3 and regarding in verse 4. This kind of thinking, this kind of mind was also in Christ when he emptied himself, taking the form of a slave, humbled himself, being found in fashion as a man. To have such a mind requires us to be one with Christ in his inward parts. To experience Christ, we need to be one with him to this extent. That is, in his standard, inward feeling, and in his thinking. Amen. So yan. Kung kinuha mo yung ganyang klaseng kaisipan, maging tamang tao ka. Saan ka mang pumunta? Buhay pamilya, tama ang iyong pagiging tao. Kasi ang iyong kaisipan ay kaisipan na napababa, na basyo. Walang anumang mga bagay ng pansarili. Hindi nagmamalaki. Hindi nagmamagaling. Hindi
itinuturing ang kanyang sarili na mas ekselente kaysa sa iba. Kundi isang buhay na napako sa krus. So ngayon, alam na natin kung ano ang pattern. At ito ang kaligtasan na pinasasagawa sa atin. Nang sinabing, work out your own salvation with fear and trembling. Yan yung kahapon. Ibig sabihin, ang paggawa natin ay upang maabot natin ang standard ng kaligtasan na dapat meron tayo. Kaya nandito pa rin tayo sa topic na si Kristo ang ating huwaran. Salamat, Panginoon. Ikaw ang isa na naging huwaran namin. At ikaw ngayon ay nasa loob namin bilang buhay namin. At ang buhay na ito ay ang buhay na napako sa krus na dinala mo tungo sa amin upang maging karanasan namin, maging pamumuhay namin, maging damdamin namin, maging kaisipan namin, upang sa ganun maibunga mo kami mula sa iyo bilang huwaran. Salamat, Panginoon. Amen.